Hello po mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin ngayon mga katambay. Ito pong balita po sa PTV Philippines mga katambay, na ngayon daw po ay bukas na pong muli ang bansang Pilipinas na tumanggap katulad po nung naudlot po dahil nagkaroon ng issue po dahil ang mismong secretary ng DepEd ay kung natatandaan po natin, kung hindi po nagkakamali si Kamanong, last year pa po ito, na gusto pong papasukin ang mga refugees ng Afghanistan, mga katambay. Ito po yung mga sinasabing tauhan di umano ng United States ng mga refugees na dapat po sa Amerika dalhin po ito dahil napakalaking bansa ng Amerika kumpara mo sa Pilipinas na napakahirap. Lalo po sa panahon natin ngayon, hirap na hirap tayo sa nagtataas ang bilihin. Tapos, magpapapasok pa tayo ng refugees na sinasabing Afghanistan, na mga sinasabing terorista di umano, ang karamihan po daw sa Afghanistan. Gagawin pong, itong Afghanistan na national, sa atin po gagawin ang proseso para po daw ito'y mapunta sa Amerika at masala kung anuman ang mga kalagayan nito, kung ito ba'y matitinong tao o mga barumbado o ang iba rito ay kasapi ng teroristang grupo. Sa Pilipinas muna po dapat manalagi para po yung pag-iingat din ng Amerika na maging safe po itong mga ito na pagpunta sa kanila, Pilipinas muna ang magkakaproblema kung may problema po dala itong sinasabing refugees ng Afghanistan, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita at ang komentuhan po natin, mga katambay. Matapos ang halos isang taon na usapin, bukas na ang Pilipinas sa posibilidad na gamitin ang bansa na pansamantalang tuluyan ng mga Afghan nationals bago sila iproseso na maging refugee ng Estados Unidos. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, naisumitin na nila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang legal opinion hinggil sa issue. At ang tinatalakay na lang ngayon ay ang national security concern bago ito matuloy. Matatandaan na noong June 2023, isa ito sa pinag-usapan nila ni US President Joe Biden at Pangulong Marcos nang nagkita noong Mayo ng nakaraang taon, at hanggang ngayon ay wala pang desisyon si Pangulong Marcos hinggil dito. Samantala, sa June 20 ay magsasagawa ng pinakaunang National Refugee Day ang Pilipinas alinsunod sa Executive Order number 265 na pinirmahan ng Pangulo noong nakaraang taon. Layo nitong kilalanin ang mga sakripisyo at buhay ng refugees sa buong mundo. Kabilang na ang nasa daang-daang refugees. Yeah, mga katambay, talagang ipinupus po talaga ng mga gabinete o sinasabing nasa posisyon po sa administrasyon po natin na talagang papasukin at yung go signal na lang po ng ating presidente ang iniintay, mga katambay. Dahil daw po, meron na pong pag-uusap ang presidente ng Amerika nung nakaraang taon, Mayo, ang sinasabi po ng balita. At ito po ay hindi natin alam kung ito po ba'y secret agreement po ng Pangulong Marcos di umano at ng presidente ng Amerika na ang bansa natin ang talagang kailangan tumanggap po dito sa mga sinasabing Afghanistan refugees, mga tambay, sa kabila ng napakaliit ng ating bansa. At ito pong mga Afghanistan ay papunta po sa kanila. Kaya lang po, sasalain muna. Titingnan po muna itong mga Afghanistan kung talagang ito po'y karapat-rapat, kadapat-dapat na pumunta sa bansang Amerika, mga tambay. Bakit sa atin? Ang tanong ni Kamanong, bakit sa atin? Hindi idiretso sa kanila at doon nila suriin itong refugees na sila naman ang may gawa. Kaya ito po nagkaproblema. Ito po ligid sa pagkakaalam ni Kamanong. Ito po mga naging tauhan po ng Amerika ito. Doon po sa Afghanistan, mga katambay. At ito po ay kailangan nilang kunin o sinasabing bigyan ng tulong. Number one, Amerika. Dahil Amerika po ang talagang pumasok po sa bansang Afghanistan, hindi po Pilipinas. Saka ang tanong ni Kamanong, napakalaki ng Amerika, mga tambay. Ubod ng laki. Ang isang state lang ng Amerika, halos malaki pa sa Pilipinas, mga tambay.
50 state ang Amerika. 50 na napakalaki na halos wala naman tao ang karamihang state ng Amerika. Halos kakalog-kalog. At itong refugees, bakit sa Pilipinas mo isasaksak? Bakit po? Dahil sa komento ni Kamanong, pinoprotektahan po ng Amerika yung seguridad ng kanilang mamamayan. Kasi kung itong sinasabing mga refugees ay isang terorista o meron nasingit na terorista rito, mapapasukan sila ng terorista di umano. Maingat ang Amerika sa mga ganyan, mga tamay. Bago nila tanggapin sa kanilang bansa, gagamitin muna ang Pilipinas di umano. Para yung kung magkaproblema po, Pilipinas ang unang magkakaproblema, hindi po ang bansang Amerika. Nakakalungkot lang po, mga tambay. Iba na po ang pulisiya ng ating bansa ngayon. Kung sino pa yung sobrang hirap ng bansa sa panahon ngayon, na talagang bagsak ang ekonomiya natin, ang stock market natin, bagsak ang piso natin, Tapos nadagdagan pa ang utang natin na napakalaki, trilyon, sa loob lang ng 2 taon, na sinasabi po di umano ng mga eksperto na walang masyadong nakitang proyekto sa loob ng 2 taon. At kabi-kabila di umano, ang natutuklasan di umano paglipat ng pondo. Meron pang 90 billion di umano na galing sa PhilHealth. Tapos, ito pa po, may problema pa tayo sa West Philippine Sea na kung magkakaroon ng problema ang ating kasundaluhan at masaktan at may masawi, magiging udyat pa daw di umano ng giyera, mga tambay. At mismong presidente na hanggang ngayon may giyera sa kanyang bansa, ang Ukraine, pinasya lang po tayo, mga tambay. Kinumbida po ng ating Pangulo para maging state visit po sa ating bansa sa pagkumbida po ng ating Pangulo. At pinuri po ng presidente rin Afghanistan ng ating Pangulo dahil napakaganda po ng kanyang pulisiya at yung sinasabing paglaban sa ginagawa ng paghaharas ng China. Sa tingin ni Kamanong, wag na wag po sanang gayahin ng ating Pangulo yung tapang ng presidente ng Afghanistan, mga tambay. Kasi magkakaproblema noon, hindi naman si Pangulong Marcos. Ang magkakaproblema si Juan de la Cruz. Di ba? Nakita niyo po, walang masyadong problema yung presidente ng Ukraine. Nakapagta-travel pa sa iba-ibang bansa. Pero yung mga kanyang iniwan doon na mga kababayan niya, hindi niya alam kung kumpleto pa yung pagbalik niya dahil dire-diretso pa ang giyera doon, mga katambay. Kaya nakakalungkot po. Huwag naman po sana. Tapos ito, sa kabila ng napakalaki ng problema ng ating bansa, kukuha pa tayo ng pasanin, mga katambay. At hindi po natin alam kung ano po ang agreement dito. Kahit sabihin na po natin na ito po gastos ng Amerika, bakit hindi po dalhin sa Hawaii? Ang Hawaii, state din po yan. Bakit hindi dalhin sa Guam? Teritoryo po ng Amerika yan, mga katambay. Bakit sa Pilipinas? Diba? Kaya nagtatanong po si Kamano, ano po kaya ang dahilan at hindi matanggihan ng ating Pangulo ang lahat ng sinasabi ng Amerika? Ang bansang Afghanistan, mga katambay, kilala sa buong mundo, di ba? Sa pagiging, bihasa sa lahat ng bagay, lalo sa digmaan, sa sinasabing pagiging terorista di umano ng bansa. At sila'y napakadali sa kanila na, pagdating di umano sa gulo, sanay po sa gulo. At sanay lumaban po ang sinasabing nasa Afghanistan, mga tambay, ang mga sinasabing Afghanistan nationals, mga katambay. Nakakalungkot po. Problema po ng Amerika, sa atin po ipapapasan. Kanilang problema po yan. Pero sa atin ang tambakan ng problema. Ano po sa tingin niyo, mga katambay? Katanggap-tanggap po ba ito na sa kabila ng problema natin, tapos papasukan pa tayo ng Afghanistan na mga refugees? Hindi po masamang tumulong, mga katambay. Kaya lang ang pagtulong po, titingnan mo rin po yung sinasabing tutulungan mo. Paano mo tutulungan ng isang bansang pinakamayaman, isa sa pinakamayaman sa buong mundo? Tayo pa tutulong. Imbis na tayo ang tulungan. Di po ba? Sila ang may problema.
kilaki-laki ng bansa nila. Gano'n na lang nila dalhin doon sa isang state na walang tao halos. Bakit sa atin? Mahigit 100 milyon na ang Pilipino sa ating bansa. Tayong mga Pilipino, mahigit 100 milyon na. Tayo pa isasaksakan. Imposibleng hindi gagastos ang gobyerno dyan, mga tambay. Imposibleng hindi gagastos ang gobyerno. Kaya nga lang, sabi po ng ating mga eksperto, baka daw di umano. Isa po ito sa sinasabing secret agreement daw. Dahil mismong si Harry Roque, si Attorney Harry Roque di umano, according po sa kanya, talagang marami po siya natutuklasan sa Amerika dahil nahandun daw po di umano ang mga tagong yaman daw po di umano ng mga Marcos, mga tambay. Kaya according po kay Attorney Harry Roque, nagiging parang isang secret agreement po para po daw ang kayamanan magamit na o sinasabing makuha na. Kaya po nagkakawindang-windang daw po di umano ang polisiya at ang gobyerno po pagdating po sa usaping panlabas. Dahil dito po talagang nung nakaraang taon po umaksyon po ang Vice President dito, ang Secretary of DepEd, di po ba? Na hindi niya po pinapayagan na yung seguridad natin malagay sa alanganin. At syempre po bilang Vice President, syempre iisipin niya bakit bansa natin ang tatapunan o bibigyan ng problema ng Amerika samantalang yung bansa nila napakalaki. Tapos sa atin dadalhin. Bakit hindi nila dalhin sa Japan? Kaalyado rin nila Japan, ang South Korea na mayamang bansa sa atin, di ba? Bakit din nila dalhin sa Singapore? Di ba? At marami pang bansa sa Asia na kaalyado po ng Amerika. O Malaysia. Di ba? Bakit sa Pilipinas? Gagamitin po kaya ito di umano? Itong mga Afghanistan, hindi kaya gamitin din di umano? Nagtatanong lang si Kamanong, hindi po kaya naisama sa giyera ito sa China? Itong mga refugees ng Afghanistan para po sa paghahanda di umano na kung magkakagyera ang ating bansa, huwag naman sana. Kasama ito sa sinasabing magiging military enforcement natin. Kaya nagtatanong lang po si Kamanong, mga katambay. Kayo po, ano po ang tingin nyo? Mapapabuti ba at tama po ba na tatanggapin natin ang sinasabing refugees ng Afghanistan na pinupus po at talagang pwede na raw po tumanggap? Ang iniintay na lang po ang approval ng Pangulo ng Pilipinas. Sana, magpa-survey muna o magtanong ang Pangulo sa sambayan ng Pilipino kung katanggap-tanggap po ba sa mga Pilipino yung gagawin pong hakbang kung sakali man na payagan ng Pangulo ng Pilipinas. Yung security po, tanungin ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino, kung tayo po ba ipapayag dito sa plano ng bansang Amerika na sa atin itapon ang sinasabing pagsusuri dito. Paano kung tumagal ang pagsusuri ng Amerika, mga tambay? Abuti ng taon-taon, na tumagal ng ilang taon sa atin yan. Isang cargo pa natin yan, mga tambay. Cargo ng Pilipinas yan, na hindi naman problema natin yan. Problema ng Amerika yan. Lagi kong sinasabi, ang Amerika ay ubod ng laki. Napakalaki ng Amerika. Gano'n na lang lagyan nila ng isang pwesto yan. Na sila lang ang naandun, puro Afghanistan. Di ba? Dahil sila ang may gawa niyan, hindi ang Pilipinas. Muli po, si Katambay Manong, nagtatanong po sa inyo, mga katambay, ano po sa tingin nyo? Pakikomento na lang po, mga katambay, kung ano ang inyong komento dito po sa plano ng gobyerno na tanggapin natin di umano ang mga Afghanistan refugees na gawa ng Amerika. Ang problema na yan at hindi tayo may gawa niyan. Di po ba? Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po ng maraming salamat po, mga katambay, sa mga gusto ng ating maliit na channel at siyempre po sa mga nagsusubscribe. Thank you po. Ingatan nawa. At tis-tis lang po, may pag-asa pa makabangon ng ating bansa. Paalam. Bye-bye.